Hi guys! So in this video, i-share ko sa inyo yung process ko on how I build website for a client. Hindi pa tayo sa technical side guys. Overview lang talaga muna tayo for now. Okay, so before we create a website, we need to ask ourselves first kung ano yung goal ng client natin. Is it to showcase their business and their offers? Need ba nila mag-build ng email list nila? Do they want to sell their products? Or gusto nila na um, magkaroon ng booking appointment feature doon sa website nila? So you really need to um, ask your client about that, no? Before kayo mag-create ng website. Now, after defining what your goal is, start na kayo mag-collect ng more details about the project. For example, they want to sell a course or product. You can ask how many products they do wanna sell. Meron na ba silang landing page copy? Kung wala pa, that's something na you can offer or upsell sa kanila kasi ang paggawa ng landing page copy is medyo time consuming din siya, no? Then, product mock-ups. May mga pictures na ba sila? May mga mock-ups na ba? Videos na gagamitin nyo sa landing page? Now, kung wala pa and pure pictures lang and kailangan pa siyang i-edit, pwede nyo din siyang, pwede din kayo mag-charge ng additional fee. Pero, pwede namang i-bundle nyo na lang siya guys sa pricings nyo. Yung mga products ba niya, meron ng product description, ikaw pa rin, or ikaw pa rin ang gagawa. So, kailangan mo din yung um, malaman guys, no? Bago kayo magbigay ng, ang tawag nito, ng rate sa kanila. Kasi baka pag nagbigay na kayo ng rate, sobrang baba pala, tapos ang dami yung kailangang workload na gawin ba. So, you really need to know all of this first before kayo magbigay ng numbers sa kanila. Do they also have a clear offer na ba? Prevent to sell na ba yung mga courses or products nila? That's one thing na kailangan nyo din i-discover. Kasi kahit pa napakaganda ng pagka-design nyo sa website or landing page ninyo, kung yung offer ng client nyo is hindi siya clear and hindi siya converting, mahihirapan din kayong i-convert yung um, audience nyo into paying clients. Do they have existing landing page na ba before? Kasi mayroon kasi ibang clients na meron na silang nagawang landing page before, but then hindi siya converting. So you need to quickly audit that page and see bakit hindi siya nagko-convert, and then you give recommendations kung ano yung pwede nyong gawin para ma-improve yung um, dati niyang landing page. And then, you can incorporate that one sa new landing page na gagawin niyo. Meron ba silang mga guarantees? Like, may 30-day money back guarantee ba sila or something like that? Meron na ba silang email list or community? Kasi mahihirapan kang mag-sell ng course or product kung wala pa talaga siyang community, right? Or zero talaga yung email list niya. When it comes to marketing, is he or she actively marketing his products or services? Ganon, tanongin nyo. At saka yung mga informations na gusto nila i-add doon sa sales page nila or landing page. You can use ChatGPT guys to create questions that you can send to your clients. Tapos, ang gagamitin nyo dito guys is Google Forms para makollect nyo yung answers nila. Right? You can use Google Forms to capture these informations para everything is recorded. Pwede nyo siyang balikan if ever na meron kayong confusion or tanong. Ano. So, yun siya. Tapos, once na fill out na ni client yung Google Forms, i-review nyo lahat ng answers niya, and then
present your plans and strategies on how you can accomplish the goals that you both set. No? This is just to make sure that you and your client are on the same page para, you know, um, updated din si client kung ano yung gagawin mo sa site. No? Now, after that, ready ka na mag-build ng website. And ito yung flow na pwede mong i-follow. This is based on my experience lang ha. Other designers din kasi, meron din sila iba-ibang workflow na nag-work din sa kanila. So, for me, ito yung workflow na nag-work sa akin. So, I start by doing some wireframing. We can use Canva or Figma sa pagwa-wireframe. So, basically sa wireframing, parang ini-instruct, gumagawa ka lang muna ng structure sa site mo. I'm not sure if I can share my screen. Hold on. Pwede ba? Sa Canva kasi ako nagre-record ngayon, guys. But yeah, we can use Canva or Figma to create wireframe. Tapos, after nun, pag tapos na kayo ng wireframing, you can start creating copy. You can use ChatGPT for that, guys. Isa din sa mistakes na nagawa ko noon is that inuuna kong yung copy, sulat, bago ako mag-create ng wireframe tsaka design. And mali pala yun siya, guys. Unahin talaga dapat yung wireframe para yung text is plug and play na lang doon sa wireframe, no? Para hindi na din siya mahirap for the copywriter. So, i-explain ko lang to in details sa mga susunod na tutorial, no? So, let's move on na lang muna sa other flow. So, after natin sa copywriting, once okay na si client na sa structure at saka sa copy, that's the time na magde-design na tayo doon sa landing page. We can use Canva, Photoshop, or Figma for that. And then once na-approve na ni client yung overall design, you can start building that one na sa mga website builder nyo. For example, Go High Level. You can also use System, WordPress, or Kajabi. Depende talaga sa preference ng client. May ibang client kasi na prefer din nila yung Webflow, Kartra, ano pa ba, ClickFunnels, no, iba-iba, no? So, pag-aralan nyo kung ano yung um, preferred ni client. Pero mas okay kung sa before pa lang nag-start yung project, alam nyo na kung ano yung software na gagamitin ninyo sa pag-build ng website. Kasi for example, sa GHL ka sanay, tapos ipapabuild yung website sa'yo sa Wix or sa WordPress, kasi hindi mo pa siya alam, mahihirapan ka. So, mas okay na alam mo yung software na gagamitin nyo in the first place. Yan. Pagkatapos nyo mag-develop sa site, it's time for testing. So, it is done by you and your client. Ito-test nyo yung site kung lahat ba ng mga buttons, gumagana, yung mga automations and everything. After that, start na kayo sa launching, and then after that, maintenance na ng site. Now, after building the site and successfully launching it, anong sunod? Well, you can ask your client if i-maintain nyo ba yung website niya para magkaroon kayo ng monthly recurring, bakit occurring to? Monthly recurring revenue yan. Oo. Monthly revenue. For example, sa case ko, meron akong client na ginawan ko siya ng landing page para sa business niya. And then after namin gumawa nun, tinanong ko siya kung kailangan niya pa ba ng mga
landing page sa mga susunod na month or kailangan niya ba na may mag-maintain do'n sa website niya or what. And then sabi niya man, oo, kailangan niya. So ayun, nag-offer ako sa kanya na kaya kong ako na lang na mag-maintain ng site niya tsaka um, gagawa din kami ng mga unlimited funnels at ako yung magiging VA niya sa Go High Level. So ayun, na-close ko siya and until now, magko-work pa rin kami. Meron din naman ibang clients na after niyong ma-build yung site, offboarding na agad kasi may ibang team na sila na mag-handle ng maintenance. No? For example, yung mga big companies na naging client ko din, meron na silang team of developers na mag-handle ng maintenance. So, ayun. So, offboarding din, um, dapat din na mag-create ka ng mga video recordings kung paano nila i-modify or i-edit yung mga mm, landing page na ginawa mo. Yun. Kasi may ibang clients na hindi din sila familiar din paano mo yun siya. Paano mo i-edit, ganun. So, they really want to have a video recording of you um, walking them through paano i-edit yung site. After that, mag-ask kayo ng client testimonial para ma-add nyo siya sa portfolio nyo. And then yung mga natapos nyo na project, web design project, pwede nyo siyang i-add sa portfolio nyo. You can use Behance, guys, para nandun lahat yung sample projects nyo. At madali nyo siyang ma-present sa mga future clients nyo. Okay, that's all for today's video. Sana guys may nakuha kayo na learnings kahit konti lang. And yeah, let me know in the comment what else do you want to learn from me. Sa susunod ulit guys, paalam!